Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Yung, kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Bakit? Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan? Tapos Bakit? tagasalo ka sa lahat ng problema? Wala ka palang, ano ba? Bakit po sir, Your Honor, na Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling ako, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Kaya nga, ako nga hindi ako Chair, naniwala. kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa komiting ito. Mr. Galanida. Yes, Mr. Chair. Yung ibang issues, no? Pwede natin yan mapag-uusapan, pwedeng totoo, pwede hindi. Pero itong pagkasal sa mga bata, at saka pilitang pagpakasal, at itong pagbabawal na mag-aral sila, pinipigilan mag-aral, that I cannot forgive. Whoever do that, for me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita, binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa 21, Vice Presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng Presidente at saka yung mga parasis namin. So sino ang Meron sino ang kaming board. nagbabawal pala? Hindi ikaw. Hindi po. O sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga hindi naman mapuwersahan yung Ikaw mga, ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power, from Kilario sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka well-educated, ikaw yung pinaka dati ka pa nga mayor 3 times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Hindi mo alam at wala kang pakialam. Moratorium nga niya ba? You are the regulating agency, DNR. You have the visitorial powers. Hindi kayo makapasok doon? We need to get clearance from them. Ha? We need to get clearance. Anak ng baka. Anak ng baka. Anong klaseng gobyerno kayo? Ganun na kayo kahina. DNR kayo. Yeah. Oh, visitorial powers ninyo, exercise ninyo over that piece of land. Dahil kayong DNR. Tapos hindi kayo basta-basta kapasok doon? Based on my paso, ganun po sa experience namin. We have to inform them in advance na pupunta Ah. ko that date. Jerez Kilario, bakit nyo binabawalan ng DNR na mag-perform na kanilang mandato doon, na mag-visitorial powers sa inyo? Ikaw ba, Presidente? You answer. Hindi po naman binawalan yung DNR. Kung pwede silang pumasok, pwede naman. May mga DNR nga pumapasok. DNR na kayo nagsasabi ngayon, no? Ikaw, puro ka lang nga. DNR na nagsabi na hindi sila makapasok. Yung makasagot lang po yan ay si Board Mamerto Galanida. Sige, go ahead, Mr. Galanida. Mr. Chair, Go ahead, Senator Risa. kapansin-pansin lang, dapat ang presidenteng talaga ng isang organisasyon makapagsagot tungkol sa organisasyon. Pasa lang ng pasa ng mga tanong kay Mr. Galanida, Mr. Chair. Yun nga, lumalabas na kasi po- parang figurehead ka lang dyan, Mr. Jerez Kilario. Mr. You're not Chair. the ones leading that organization.
Mr. Chair, kasi po Go ahead. baguhan lang siya, hindi niya alam kung anong nangyari yung for the last almost 24 years. Bakit siya ginawa niyong presidente? Naniniwala si Senator Ronald Bato de la Rosa na ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si J. Rance Kilario o kilala rin bilang Senior Aguila ay kontrolado lamang ng isang maimpluwensyang tao. Sa isang panayam, sinabi ni Senator Bato de la Rosa na may posibilidad na ginagamit lamang si Senior Aguila bilang front para sa SBSI at ginamit ang kanyang divine reputation para mangalap at makahakot ng mga taong miyembro na kanilang mga tagasunod. Sa nakita ko, mukhang somebody was controlling from behind. Ani Senator Bato de la Rosa, ginamit lang yung kanyang pagiging miraculous, yung kanyang miraculous power to gain followership. Dagdag pa niya, matatandaang sa pandinig ng Senado, itinanggi ni Senior Aguila na sarili niyang desisyon ang maging pangulo ng SBSI at itinulak o pinili lamang siya ng dating pangulo nito na si Rosalina Tarok. Tinanggihan din niya sa publiko na ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang reincarnation ni Hesukristo. Sinabi rin ni Senior Aguila na napakabata pa niya para gawin ang mga bagay na ibinibintang sa kanya. Sana makinig po kayo sa akin. Hindi ko po magagawa yan dahil bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Ani Senior Aguila. Ang mga pahayag ni Senior Aguila ay nagbigay ng pahiwatig sa mga mambabatas na posibleng kontrolado rin ang pinuno ng SBSI. Kaya naman hinimok ng mga mambabatas si Senior Aguila na makipagtulungan sa kanila. Kinumpirma rin ni Senator Bato de la Rosa na ang SBSI ay nagpapanatili ng isang private army at ibinunyag na ang mga batang 6 o 7 taon ay sinasanay kasama ng mga matatanda. Ang susunod na pandinig ay gaganapin sa Socorro, Surigao del Norte. Itinatampok nito ang nakababahala na sitwasyon sa loob ng SBSI. Samantala, ilang miyembro umano ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI na sinasabing kulto sa Surigao ang nagpahayag ng kahandaang magsalita laban sa kanilang leader na si Senior Aguila. Kasunod rin ito ng plano ng Department of Justice na ilagay sa protective custody ang mga testigo sa umanay pang-aabuso ng grupo. Ating panoorin ang buong video. Yes, Jerens. Your Honor, sakit po isipin na parang hinusgahan na po ako ng lahat. Kasi yung pagka-presidente ko ng Socorro Bayanihan Services Incorporated ay hindi ko po kagustuhan. Kung hindi lang yung aming presidente na si Rosalina Tarok, hindi ako tatanggap ito. Kaya nga, pakinggan niyo po ako kasi hindi ko po magagawa yan. Bata pa po ako. Hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kawawa ka naman. Bakit? Anong nangyari dito sa'yo? Ginagamit ka lang na figurehead dyan? Tapos Bakit? tagasalo ka sa lahat ng problema? Wala ka palang, ano ba? Bakit po sir, Your Honor, na Tanungin mo na kita, bakit ikaw ang napili? Sige nga. dahil po ni Rosalina Tarok. Bakit ka nga napili ni Rosalina Tarok na you are totally out of the picture? Lumabas ka lang nung sinabi na meron kang powers. Bakit ka ikaw napili ni the late Tarok, yung lola ni attorney? Yun nga yung hindi ko alam bakit ako yung Hindi, tanongin mo, hindi mo alam. Imposible, hindi mo alam. Gagano ka lang, tutunga ka lang, bakit ako? Siguro nagtanong ka. At siguro may alam ka, bakit ikaw pinili? Sige nga, you share to this committee. Open tayo dito. We will hear you. Naintindihan namin yung guan mo, yung handicap mo. Naintindihan namin. Sige, mag-share ka sa amin. Bakit ka ikaw ang pinili? Yung kapagsasabi lang po si Atty. na yung apo niya. Yung apo niya. Kaya nga, bakit ka nga ikaw napili? Yun nga yung... Sa kabata-bata mo, sige makinig ka. Bata ka, wala kang alam, inosente ka. Whereas nandyan yung mga, kung sa atin pa sa, maalam, mga matatanda na maraming alam, Doctor of Education,
Bakit ginawang Vice President lang? Ikaw, na wala pinag-aralan, ginawang Presidente. Kaya tinatanong, binabalik ko sa iyong question, bakit ikaw ang pinili nung namayapang dating Presidente? Pwede ko magbisaya. Sige, magbisaya ka. Sige. Muna yung pangutara nga. Okay, bawo sa unsay kuan ni Rosalina nga nung gipili ko nga ako usaramang ko kabata 22 years old mo 23 pa man ko. Okay, sige. Bata ka, 22 years old, pinili ka. Ganito na lang. I will provide you with the answer. Hindi ba pinili ka dahil of your extra powers? Dahil ka makaka-command ka ng following sa mga tao dahil naniwala ang mga tao ng kapihan na masave mo sila sa lahat ng katalagman, lahat ng masama pangyayari sa mundo dahil you are the reincarnation of Christ. Kung totoo po yan, Your Honor, may FM radio station kami. Ano? May FM radio station kami, nagsulti-sulti na unta ko sa FM radio station nga ako, Mesiya, ako, Isos. Yung tahod ng mga tao, yung respeto, gumikan sa ni Rosalina, ang pagtahod nila, gumikan sa pagtahod nilang Rosalina, Dahil sa ang tawag niyan. Dahil sa respeto nila kay Rosalina, yung mga tao, ikaw ang binoto, ikaw ang pinili dahil ikaw ang gusto ni Rosalina. Yun lang. yun yung yung naiwaan, Your Honor, nga si Rosalina nagkuan nga gani maglisod pa kog dawat ani nga katungdanan, Your Honor, kay usap ako kabatan-on wa pag Tinatawag ka nga nila na Haring Agila. Tanungin kita, bakit ka tinatawag na Haring Agila? dili waya ako tawagan nga haring sa waya ako tawagan ana, Your Honor. Oh, waya. Ang Imposible waya nga. tawag nila, Your Honor, is Senyor Aguila. Senyor Aguila, sige. Bakit ka tinawag na Senyor Aguila? Kasi yung Senyor Aguila is screen name na is as a music composer, nagcompose ako ng kanta. Composer ka, Senyor Aguila ang tawag sa'yo. So walang relasyon yan sa paniniwala ng mga tao ng kapihan na ikaw ay tawag ito, second coming of Santo Niño, or ikaw ay makakagamot ng may sakit. Hindi, wala po kinalaman yan po. Ha? Yung talento ko, binigay po yan ng Panginoon. Anong talento na yan? Yung pag-music. Music. Kumakanta ka. Opo, kumukompose. Compose. Mr. Chair? Yes, go ahead. Mr. Chair, Senyor Aguila, sino bang pumili sa iyo? Si Ma'am Rosalinda ba or si Mr. Galanida? Hindi po si Mr. Galanida, si Rosalina po, Your Honor. Pero sa kondukta po ninyo, sa buong maghapong ito, 8 oras na halos. Ito Paniwalaan isang niyo huling ako, Your pagkakataon na iligtas nyo ang sarili nyo sa harap ng mata siguro ng komite. Inuutusan lang ba kayo ni Mr. Galanida? Hindi po. Salamat kayo, Mr. Chair. Last chance. Pero, nagtatanong ka kay Mr. Galarida kung anong mga desisyon na gagawin mo. Humihingi ka ng advice sa kanya. Kasi si Mr. Galanida po, yung Your Honor, yung Secretary General noon na yung may alam sa Kaya nga, ako nga, hindi ako naniwala. Kung mapapansin nyo, kumukulog. Ha? Senyor Aguila, baka pati yung langit sinasabi, magsabi na po kayo ng totoo sa committee ito. Kasi kanina, Mr. Chair, mayroong mga himala ng ibon, ng ulan. Kumukulog. Ngayon po, kumukulog. Ano? Your Honor, gusto gani ko muhuman og eskwela, kaya ako mag-eskwela. Anong grado mo? Ako, Anong high grado? school graduate ako, Your Honor. Ha?
second year high school ako, Your Honor. Second year high school. Oo, high school. Gusto pa nga kung magnapa ko yung mga pangandoy sa akong kinabuhi. Alam mo, Ang pangutan ng anong ipili kong presidente sa bayanihan. kaya nga eh. With the way you speak, hindi ko maniwala na you can manage SBSI composed of more or less almost 5,000 people, tapos ikaw ang leader. Yes. Ito, Juan, anong tawag sa'yo? Haring Aguila? O, Senyor Aguila. Makita mo yung rebulto na yan? Opo. Sino yan? Si Don Albino Tarok po yan. Ha? Si Don Albino Tarok. Ang among gituuhan. Yan yung lolo ni Atty. Lolo ni Atty. Yung founder ng among gituuhan sa Tibok Socorro. Yung founder. We don't have any issue with him. In fact, we respect him. At saka yung kanyang wife, the late wife niya. Ang ganda yung kanyang vision sa buhay na makatulong sa mga mahihirap, mag-organize through bayanihan, at gamitin yung natural resources sa isang lugar na antap para mapakinabangan ng mga kababayan natin na hirap sa buhay. Wala kaming issue sa kanila. Ang issue lang ngayon ay nagsimula sa iyo. Nung ikaw ay dumating dyan sa kapihan at nagkakaroon na ng forced marriages, meron ng allegation ng mga rape, at pinipilit mo na mag-sex sila. Kung hindi sila mag-sex, pinapareport mo, at meron mga report ng yung mga bata hindi pwede mag-aral. So yun na, that started the problem. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto de Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like, first, Mr. Chair, I'd like to say that when Bayanihan Services were organized in 1980, I was the secretary until 2021. Then, when I was elected as Vice President of the association, upon endorsement also of our former President, Rosalina L. Tarok. Si Rosalina L. Tarok po ay half sister ko. Kasi po ang asawa ko ay sister niya. Kaya po payag akong si 1980 until 2020 ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association. I have the records and all other things that the association went through. First, Mr. Chair, I would like to... Sandali lang, para matuloy-tuloy tayo ha. We'll give you the floor mamaya kung anong gusto mong sabihin, pero just direct to the point, yung tanong ni Senator Risa, kung yung cemetery doon ay rehistrado ba yun sa gobyerno? Yes, let me answer this way, Mr. Chair. Ang sementeryo ng Barangay Siring is around 3 kilometers from our sitio. Tanong ko na, kadali naman. Kadali naman sagutin yung tanong ko kung Kaya po- rehistrado ba, hindi. Kaya po gusto pong ipaliwanag kung Ay naku, kailangan pa pang paliwanag yung rehistrado. Mr. Chair, if I may, please, para maka-explain na din ako. Okay, sige. Break ka muna sandali ha. Pakinggan natin. Go ahead. Mr. Una, Mr. Chair, yung sinasabi na maraming purposes yung nilagay yung Langkaw, or sabi na ni Johan na parang parang bahay
para doon magpahinga ang mga farmers at iba pang activities. Pero yung main originally ang kuha namin kasi po yung election ng 2019, may isa kaming member ng bayanihan na minorder in broad daylight doon sa kalsada ng doon sa junction ng highway at saka kalsada patungong Kapihan with 30 body shots. So ganyan nangyari. Binaril? 30 body shots sa yung file na yung mga 2019 pa yan, nag-file na yung mga kaanak ng kaso, pero hanggang ngayon wala namang aksyon ng nakita out na rinig namin. So in that case, Mr. Chair, sangkot-sangkot si Mayor doon sa kanyang pamilya. Paano mo nasabi na sangkot si Mayor? Kasi mayroon kami ebidensya yung sinakyan na van galing sa garahe ni Mayor. Pag-uwi din, galing sa garahe. Kaya nga po, iyon nga ang ugat kasi political rivalry. So mula noon, kami po ay for security reasons, binantayan namin ang aming area. Yan nila, klaruhin natin. You are now accusing the incumbent mayor na sangkot siya sa krimen o pagpatay ng bata na merong 13 gunshot wounds. Yes po, kasi po Anong maging motibo ni Mayor? Bakit niya ipapatay yung bata? hindi namin alam po. Basta doon sa mga affidavits ng mga nag-aakusa, doon sa affidavits ng mga witnesses, ang nakasangkot lang sa kanila, yung vehicle. Okay, sandali lang ha, sandali. Parking sa kanilang bahay at Sandali. doon din umuwi. Yeah. Mr. Chair. Sige. Hindi yun bata, Mr. Chair. sandali lang. Sir, Chair, hiling lang na ma-excuse yung mga child witnesses. Aakyat lang po sila. Yes, pakitin mo muna. Salamat kayo, Mr. Papahingayin mo muna. Mayor, you are being accused na involved ka doon sa krimen nung pagpatay nung bata. Ano masasabi mo? Hindi po, Mr. Chair, hindi yun bata. Ano yun? I think around less than 40 years old. Oh, according to you, sasakyan ni Mayor pumapasok doon. Hindi po sasakyan. Ang ginamit na sasakyan, nakaparking doon sa lote nila at saka doon din umuwi. At Doon din mayroon umuwi. kami ding video na pinalitan yung plate number. Mayor, ano Aywan sabi po mo, kung- Mayor? Doon na po yung sa affidavit. Sandali lang, tapos na ka na. Ito mo na. Yeah. Yung nangyari, ang sinabi noong 2019, hindi ko kakilala yung sinabing namatay. In fact, talagang tauhan nila. Ang gate nila talagang restricted, heavily guarded. No, di ka basta-basta makalabas, pasok sa gate ng kapihan. Makalabas lang kayo pag may ibinigay na gate pass. Sunod Sinabi niya na yung sasakyan bumaril. daw. Yung bumaril, siguro alam nila na lumabas yung membro nila. Sila ay siguro yung nagbaril. Yung taong sinabi, talagang hindi ko alam. Yung sabi nila na ng gate, walang nangyari, walang nagpasok ng sasakyan. Okay, sige. Putol muna tayo dyan. Tuloy mo muna. Pwede pa po, kung tayo ko kung bakit makita isang rasyonal ng bakit may lagkaw o... Sige, lagkaw. Patayin mo. Continue. Sandali lang, ha? Pangalawa po is yung kuan namin ay pakbarma. So isang mandate namin na we have to manage, occupy exclusively the area. Kaya nga binabantayan po namin yung paligid, yung forest area at saka yung agricultural area kasi yun nga ang mandate namin. Dapat gawin na you have to manage, occupy and develop exclusively the area. But not prohibit other people from coming inside the area. Are we clear with that? Hindi naman na pinipigilan
yung sinasabi na gitpas, wala pong gitpas. Ang sinasabi lang, minumutiral nga, niregulate lang kasi ayaw namin mangyari uli kung what happened para accounted namin kung sino talaga lumapas, sino talaga umuwi. Walang problema dyan. Walang problema. Okay yan. Walang problema. Sige, tapos ka na. Kaya papatuloy mo natin ito. Mamaya, kung meron ka pang gusto sabihin, I will give you the floor. Tapusin lang muna natin ito. Thank you Ito, po. go ahead. Side comment. Kasi nung time na after Odette Bayon, nagpunta kami sa Kapihan with the former Governor Matugas. Hindi kami pinapasok. Nasa labas lang kami. Mr. Galanida. Yes, Mr. Chair. Yung ibang issues, no? Pwede natin yan mapag-uusapan, pwedeng totoo, pwede hindi. Pero itong pagkasal sa mga bata, at saka pilitang pagpakasal, at itong pagbabawal na mag-aral sila, pinipigilan mag-aral, that I cannot forgive. Whoever do that, for me, it's unforgivable. Kaya, once and for all, tanungin talaga kita, binabawalan ba niyo mga bata na pumasok sa eskwelahan o hindi? Wala po akong alam diyan po kasi ako po ay sa Section 21, Vice Presidente lang. Halili lang ako kung nandoon ng Presidente at saka yung mga parasis namin. So, sino ang Meron sino ang kaming board. nagbabawal pala? Hindi ikaw. Hindi po. O, sino ang nagbabawal? Ano po? Sino ang nagbabawal? Hindi ko po alam kung may nagbabawal. Basta ang alam ko lang po ang mga hindi naman mapuwersahan yung Ikaw ang pinaka-elder doon sa grupo kung saan yung mga nasa power, from Kilario at sa iyo at saka yung mga ibang opisyalis sa inyong asosasyon. Ikaw ang pinaka well-educated, ikaw yung pinaka dati ka pa nga mayor 3 times ka na mayor. Ito pagdating sa edukasyon ng mga bata, wala kang pakialam. Hindi mo alam at wala kang pakialam. Ang alam ko po ang kahirapan na kahirapan na magpaaral kasi po sa terrain ng aming lugar. Hindi, itatanong kita, hindi niyo binabawalan. Hindi po. Kusang ayaw ng mga bata mag-aral? Sa alam ko po, hindi po yung sa alam ko lang po hindi. Sa alam? Ano? Sa alam mo, hindi. Kasi yung lang ang nakita ko po na wala namang policy ng board na bawalan ang mga bata. Ay, you're telling half truth and half lies, ha? Klaruhin kita. Klaruhin natin ito. Kasi kayo ang policy making body dyan sa Kapihan. Tanong ko kung talaga bang pinipigilan yung mag-aral ng mga bata o hindi. Hindi po, our records will show kung anong pinag-usapan na. O bakit walang bata nag-aral? Sige nga, explain to me. It is a natural nature ng bata yan na maghanap ng pag-aaral. Kaya nga yung mga bata dito na lumayas dahil lalaki daw sila na walang pinag-aralan. So yun ang nangyari. Tapos sa inyo, wala nag-aral. Yan ay mga parents doon sa loob, may mga parents. I don't believe na itong mga parents na ito ay ayaw nila pagpaaralin yung mga anak nila. At ikaw mismo, I don't believe na ikaw, dati kang mayor, dati kang DepEd superintendent, na ayaw mong paaralin ng mga bata. But how come? How can we explain it to the whole world? Bakit ang mga bata doon ay hindi nag-aaral? Ngayon, you want us to believe that dahil sa kahirapan ng kalsada, which is 3 or 4 kilometers, na babagtasin or lalakarin, kaya hindi papasok mga bata. I don't buy your explanation. Mr. Chair, please. Yes, go ahead. Meron namang parent po dito. Pwede po sila mismo bakit hindi pinaaral nila o hindi nakaaral. Meron namang kaming kasama dito na isang parent, si Fibeline Cobillanes po. Pwede pa po payagan makapagsalita para siya mo mismo ang mag-express ng kanyang kung ano tagla ang totoo. Ikaw, parents ka mismo Parents ka mismo. May mga anak, may mga apo ka pa doon, di ba? Opo, yung mga anak ko po ay tapos na po nag-aral. At, Bago kasi wala pang kapihan noon.
Wala pa. Wala pa? po. Oh. May nag-continue naman po through online. Sige nga, sino yung parent na gusto mong magsalita? Yes, alika, dito para magbigay linaw ka. Bakit yung mga anak mo hindi nag-aaral? Mr. Chair. Before that, you want to say something, Senator? Yes, Risa? salamat kayo, Yeah. Mr. Chair. Bago yung isang importante sanang follow-up question ko sa DSWD, follow-up lang kay Mr. Galanida. Sir, di ba narinig niyo po yung presentation ni Attorney Dano? Yung mahaba, mabigat, detalyadong schedule ng iba't ibang levels ng Soldiers of God. Simula po madaling araw hanggang halos hating gabi. Narinig po niyo yung presentation iyon? Yes po, narinig ko po. Opo. So, hindi po kaya logical sa pagtanaw namin na kaya pinagbabawal yung mga estudyante mag-aral dahil ang dami na nilang ibang gawain. Doon sa mula agila hanggang fetus, mula 2 a.m. hanggang halos gabi na. So, hindi kaya ang nangyayari ay pinatigil niyong mag-aral yung mga bata dahil gusto niyo silang i-recruit dyan sa Soldiers of God. Nagugulat po ako yung presentation na yan kasi ang marami namang mga activities doon. Ang alam ko lang po ay yung sinasabing Salonera Training Camp. Kasi nag-training kami po para sa cultural presentation. Because Sir, we believe, especially during the COVID years, na yung hindi makapag-aral formally, makapag-aral sila informal or non-formal through cultural development. Yan po. Sir, yung maaring may ilan kayong mga cultural activities doon, pero kahit po yung photo na ipinakita ni Chair, na sabi nung una ni attorney ay cultural event, ay lumabas na flag ceremony. At bakit po kayo magugulat doon sa presentation? Mismong yung mga nagtestigo mula sa Agila, mula sa Agnos, yung isang kababaihan din dito, may marka sa kamay ng mga miyembro ng Soldiers of God. At sabi nila pati yung ilang matatapang na mga bata sa fetus, 7 to 8 years old, may ganung marka. Kumbaga, nasa sariling katawan ng pruweba ng pagde-deploy nila dyan sa iba't ibang level ng Soldiers of God. Para busy sila at pagod, sabi ni na Mayor yata kanina, mula madaling araw hanggang gabi. So paano nga po talaga sila mag-aaral niyan? Tinetrain po sila bilang Soldiers of God. Hindi naman po. Overloaded yung schedule ng mga bata. Kung yun ang totoo, yung presentation na yun, overloaded. Hindi na, kaya sabi ko po, nagulat po ako kung saan siya nagkukuha doon. Huwag ka magulat kasi sabi man ito ng mga bata na na-rescue. Pero Hindi man yan gawa nila, hindi man yan imbento nila. Nanggagaling doon sa mga bata na nagsasabi kanina. Doon galing sa kanila. Tapos ikaw ngayon, nagulat ka na may ganyan pala schedule. So, sino gumagawa ng schedule? Kung nagulat ka, sino gumagawa niyan? Kasi wala kaming schedule ng ganun kaiktik schedule. Ang Mr. kuna Chair. namin yung... Sir, excuse yes. me po, sorry, Mr. Chair. Okay na, I mean, ang hirap po talagang ang daming mga pagtetestigo, may presentation na napakadetalyado, tapos sasabihin lamang po na hindi totoo. Kaya nga sinight po kayong apat in contempt kanina ng komite. Just one follow-up question, Yes, Mr. Chair, sa DSWD. Dahil po sabi po ni na Asek Dumlao, kulang pa ang panahon ngayon para makumpleto yung pagpoproseso. Pero saan po magsistay yung mga bata? Yun po yung concern kong yun at tanong sa DSWD. Saan po sila magsistay hanggang matapos yung prosesong yun? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, batay po doon sa aming pag-uusap ng mga bata, sila kasama po nila ang kanilang mga magulang. Sila po ay may tinitirhan dito na hotel na malapit lang po dito sa Senate. And pagkatapos po dito, kasama rin po nila yung mga magulang nila sa lugar po na nabanggit. So, and then pagkatapos po, paano po makukumpleto ng DSWD yung social preparation sa kanila? Well, Mr. Chair, Madam Senator, ongoing naman po yung isinasagawa na social preparation. Kabilang na po dyan yung mga activities na isinasagawa. At
sana po, bago matapos ang araw na ito, ay matapos din po yung isinasagawang pagpoproseso sa kanila. Maraming salamat po. Kasama ba doon yung bawal mapasukan ng ibang tao na hindi membro yung area? Tama Exclusive. Yung exclusivity. Yes, sir. Yeah. Po yun. Can you explain about exclusivity? Exclusivity as against any third party. Ano? As against any third party to occupy and develop any area within the stewarded lands. So bawal. Bawal po talaga. Bawal bawal in the sense na hindi po pwedeng dumaan because that happens in other areas na pwedeng... Klaruhin natin. Aho. Non-member ng Socorro pupunta doon para cultivate ng land. Bawal. Dahil may agreement na kayo between you and them. Kung dadaan lang po doon, pwede po yun. Kung dadaan lang, Yeah, pwede po. ang pasyal-pasyal lang, Pwede rin po kung wala namang gagawin masama doon. Pwede po yun. so it doesn't clothe them with the authority, with the power to prohibit other people from coming inside the territory. Hindi po. That's clear. Pwede po yun, yes sir. Pwede po. Hindi yan stipulated doon sa agreement, ha? Ang exclusivity po is yung use na yung... Yung land use lang. Yes sir, opo. Pero yung entrance, entrance at saka egress, walang problema. If I may add, Mr. Senator, sir. Yes, go ahead. Kahit po yung aking mga tauhan, we have, despite our visitorial power, we still need to get clearance from them to be able to exercise our monitoring. You are the regulating agency, DNR. You have the visitorial powers. Hindi kayo makapasok doon? We need to get clearance from them. Ha? We need to get clearance. Anak ng baka. Anak ng baka. Anong klaseng gobyerno kayo? Ganun na kayo kahina. DNR kayo. Yeah. Oo. Visitorial powers ninyo, exercise ninyo over that piece of land. Dahil kayong DNR. Tapos hindi kayo basta-basta makapasok doon? Based on my paso, ganun po sa experience namin. We have to inform them in advance na pupunta Ah. ko that date. Jerens Kilario, bakit nyo binabawalan ng DNR na mag-perform na kanilang mandato doon, na mag-visitorial powers sa inyo? Ikaw ba, Presidente? You answer. Hindi po naman binawalan yung DNR. Kung pwede silang pumasok, pwede naman. May mga DNR nga pumapasok. DNR na nga yan nagsasabi ngayon, no? Ikaw, puro ka lang nga. DNR na nagsabi na hindi sila makapasok. Yung makasagot lang po yan ay si Board Mamerto Galanida. Sige, go ahead, Mr. Galanida. Mr. Chair, Go ahead, Senator Risa. kapansin-pansin lang, dapat ang presidenteng talaga ng isang organisasyon makapagsagot tungkol sa organisasyon. Pasa lang ng pasa ng mga tanong kay Mr. Galanida, Mr. Chair. Yun nga, lumalabas na kasi po- parang figurehead ka lang dyan, Mr. Jerens Kilario. Mr. You're not Chair. the ones leading that organization. Mr. Chair, kasi po Well- baguhan lang siya, hindi niya alam kung anong nangyari yung for the last almost 24 years. Bakit siya ginawa niyong presidente? Dahil? Dahil siya po ang ini-endorse ng dating presidente namin at sa general election siya po ang nanalo. Okay. Sige. Mr. Magawa. Chair, Siya talagang pinili ninyo. Pinili ninyo. Mr. Chair, ilina ko lang po. I cannot remember of any incident na binawalan namin ng DNR kasi regular naman sila nagpunta doon even mga 1 month ago nagpunta naman sila. In fact, I think they are even there in Socorro now. Mr. Galanida, I will cut you short. Kung sabi mo, may laban, may away kayo dito ni Mr. Edelito Sangko dahil gusto niya, dati siyang membro, ngayon gustong gumawa ng, mayroon siyang, he has axe to grind against you. Sabi mo rin naman, sila mayor, dahil sa politics, hindi kayo magkakaintindihan, okay lang yan. I can accept that na parang kini-question mo yung kanila sinasabi. Pero ito ngayon, DNR, ano pakialam ng DNR sa politika ninyo?
Anong pakialam ng DNR sa asosasyon ninyo? Ang pakialam lang niya is being the regulating agency by the of the government to regulate yung activities ninyo dyan sa lupa na yan. Anong rason bakit siya magsinungaling? Ang totoo po, mayroon naman lang siyang yung representative nila, isang team, yung headed by Mr. Johnson, ayun yung apelido. Palagi naman siya nagpunta doon. Ayaw ko bakit sabi ni director na binawalan. Sinabi na nga niya. Go ahead, Dinar. Nagulat po ako. May protected area superintendent experience that situation na hindi siya pinapasok niya sa area niyan. May paso in Siargao. Ano sabi niya? Siya po mismo yung naka-experience. Gamitin mo yung microphone. You introduce yourself first. Good afternoon, Honorable Chair. Yes. Samuel Malayo po, Protected Area Superintendent of Siargao Islands Protected Landscape and Seascape. My personal experience in Bayanihan is that during the time when I was still in the regional office and I was conducting performance evaluation of all Pakbarmas in Socorro, it was only SBSI who did not allow us to enter the area. They responded to our letter that they don't have anybody who could assist us in our evaluation because they have important activity in their area. So with that, you did not complain to the police and seek assistance from the police para you can perform your mandate, makapasok ka doon sa loob? Hindi ka nag-report sa police? Hindi ka nagpatulong? Hindi ka nag-coordinate sa police? Normal sir, pagka mga ganun pong situation, we just consider their responses and we just reschedule our visit. Pagka ganyan sir. Kasi anyway, that's part of our regular monitoring and evaluation. So kung di sila po pwede, then we just reschedule our visit. That's how we treat our partners in area development kasi partners natin sila eh. They may have the reason, so inuunawan na lang po namin. But then, Yeah. You may have the reason. They may have the reasons. You may have the right understanding. But the way I see it from the outside, my God, you're a government agency regulating this activity or this piece of land ng ating bansa. Then hindi kayo makapag-conduct ng evaluation sa loob dahil binabawalan kayo. Mr. Chair, I think Yes. I remember merong isa sa mga witnesses nagsabi na nung nagpunta ang DENR, they were able to set up a trap, parang ganun. Pero I think si Mark yung nagsasabi, baka matandaan pa niya, yung isang witness natin nagsabi na Bitcoin or in term parang may Trap. oo. Bitikon. ang taga. Sino nagsabi? Si Mark Hilsano yata yun. Ikaw, In one of our interviews sa kanya. sige nga, you share with us what you know. Yung pagkakalam ko, sir, yun yung mission task ng pagiging agila. Kasi may balak yung DNR na pumasok, tapos pinagawalan ni Senyor. Kaya some of agilas, they are given the task like that, sir, na buhato ni para dili makasuod ang DNR. Kung saan buhaton nila? What are they going to do? Magkuag trap, sir. What kind of trap? For example, mag-depot yung kahoy, sir. Yung kahoy na papatamaan siya, ganun, para hindi makapasok. Sino nagsabi niyan? Yung kasama kong agila, sir. Sino? Yung ibang member, sir. Ang pangalan? Yung nickname lang yung alam ko, sir. Anong nickname?
Nasa loob ba siya? Nasa labas na? Nasa labas ng kapihan. Lumabas na? Nasa loob. ng Nasa loob kapihan. pa? Ah. Sige. Thank you. Thank you. Yes, go ahead, Dinar. I am saddened to hear that revelation. I'm very saddened to hear that revelation because 2 weeks ago they were in my office inviting me to go to their area and requesting for assistance, seedlings, to be used in their plantation development. But hearing that, I don't know if I will still go back there or if I will go there. Oh, no. You have to go back. That's your mandate. Huwag kayong matalo-talo. Magpasama kayo ng pulis. Otherwise, magiging inutil ang gobyerno nito kapag gano'n ang gagawin ninyo. Ha? But they went to my office and we had a discussion. They requested for seedling assistance and requested me to if I could pay a visit in their area. And now I'm hearing that they wanted to put a trap on me. Hindi maganda yun. Hindi talaga maganda. Mr. Ano Chair, masasabi mo? Yeah, go ahead. with your indulgence, Mr. Chair, sobra-sobra may yung paratang ni Mark Berhil. Hindi, kuwan ha, everything comes out, kuwan ha, yung spontaneously. Na-remember lang niya na may sinabi, yung DNR nag-usap, na-remember nito, may nabanggit ito, so gano'n. Everything was not planned. Everything was not planned. Narinig lang niya, tapos ngayon, sinabi niya yung ngayon, so wala akong sinasabi na plano ito ha. Kung sabi mo sobra-sobra, then it's your opinion. Sige, continue. Kaya po nangyari, maraming mga bisita hindi pumunta doon. Kasi doon pa sa baba, tinatakot na nila po. Sino nananakot? Sino nananakot? Basta halimbawa, marami namang siguro yung even the press people who went there from the media broadcasters of Surigao. Marami silang sinasabi, huwag kayong punta diyan. Pero pumunta sila, wala na mangyari po. Yun nga ang estratehiya nila, tatakutin na mamamatay sila, tatakutin na hindi na sila makauwing buhay at may bago na silang asawa. Ganyan ang mga sabi-sabi. Aywan ko kung ganyan ang nangyari, parang pinainitan kami po ng ganyan-ganyan. Kaya nga gusto kong malaman anong specific paso yung taon na sinasabi na hindi kayo pinapasok. Baka at Anong taon? yun ng COVID. Anong taon, Dinar? Hindi kayo pinapasok. Please allow me to check my record, sir. Okay, paki-check. And while you are checking, Mayor, tanungin kita, meron bang black propaganda against SBSI doon sa poblasyon? Ikaw man ang Mayor. Yung Naramdaman mo man yan, kung meron bang black propaganda against them na sinisiraan ninyo yung SBSI para walang taong papasok doon, para matakot ang mga taong pumasok sa loob. Go ahead. Senator, talagang walang black propaganda. Wala kaming ginagawang pananakot na magpunta ng kapihan. Talagang wala. Siguro sa kanila na yun kasi ang sabi ng mga members nila, sila yung palaging tinatakot na ano din daw sila sulungin, no, puntahan ng mga military, pero sa amin talagang wala. Hindi kami nanakot na magpunta, anuhin sila. If I may, Mr. Chair, Sandali. Mayor, meron kang Executive Order number 49, Series of 2023. An order imposing a temporary ban on the entry to Sitio Kapihan, Barangay Insering, Socorro, Surigao del Norte, of any person or group of person either on his or her personal capacity or representing any private or government agency who are non-residents of the said community, except in cases of emergency as declared by municipal, local government unit or any appropriate authority. Why? What's the reason behind this executive order coming from you, banning people from entering Socorro? This is 2023 lang ito. Bago lang ito, 2023. Can you explain, please? Kasi, Senator,
yung mga witnesses, no, tinawag namin, pinakinggan kung anong mga nararasan nila doon, yung mga experiences. At sabi ng isa o dalawa ng mga witnesses na ano daw sila, may mga baril. O sunod yung ano, sabi ng mga witnesses na ano daw sila, yung bali yung kanilang goal, yung sabi na kailangan daw basta membro ng SBSI, yun yung sabi ng mga witnesses na ano daw, tanungin sila ng kanilang senior kung handa ba kayong mamatay. No, ang sabi ng mga membro, handa ba rin kayong magpakamatay o ganun. So nagawa ako ng executive order, no, na kasi parang yung protection, no, ng mga bisita na nagtemporary muna kami ng entry ng kapihan. Pero yung mga why I perfectly understand your concern, why you issue this executive order in the interest of public order and public safety. You have to do it. It is the call of the time. But useless man din yung executive order mo na banning people to enter there. Bawal man din papasukan nila. So, double negative. Ayaw mo papasukin mga tao doon para safety, para safe ang mga tao. If I may, Mr. Yun Chair. naman doon, hindi naman nila pinapapasukan. Bawal mo na pumasok. So, wala rin. Yes, go ahead, Mr. Galanida. You have the floor. Yeah, go ahead. Sige. Mr. Chair, actually, I must confess that we cannot understand why the LGU is... sorry. We request, Mr. Chair, to recognize our counsel, Attorney Olga Reserva. Gusto mong magsalita si Atty. Olga? Sige. Sige. Yes po, relative to the executive order, before Sige. I continue. Sige. Go ahead, Atty. Olga. Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Hilary Olga M. Reserva, and I appeared... Sandali, reserva. Reserva. So, si kanina, attorney, yung apo ng original De La Peña. De La Peña ka. De La Peña. Ito, reserva. Yes, Your Okay, Honor. go ahead. I appeared before the Sangguniang Panlalawigan because there was an ordinance created by the LGU of Socorro which exactly copied the EO 49. And we raised the following contentions that the ordinance violates not just the right to travel the members of the kapihan, also that it exercised the calling out powers which belonged exclusively to the president, and also that it is partial and discriminatory in nature. And at that time, the Sangguniang Panlalawigan, the Committee of Laws and Governance, gave them at least 30 days to produce any report from any fact-finding government agency. However, until this day, there was no report given which could prove that there were allegations of amassing firearms, that there were several shabu laboratories inside the kapihan. So by virtue of that, the committee headed by SP Bernal and the Sangguniang Panlalawigan of Surigao del Norte rendered the ordinance as null and void and ultra vires for being speculative, baseless, and discriminatory in nature. That's all, Your Honor. Thank you. So, ito pala yung revoke ng Sangguniang Panlalawigan. May I continue, Mr. Chair? Yes, continue. That's the real proof na inaapi yung kami ng LGU ng Socorro po. Sandali. Before you continue, andito yung Provincial Legal Officer, Attorney Christopher Tripoli. Are you around? Good afternoon. Yeah. Is it true that such executive order was revoked by the Sangguniang Panlalawigan? What was revoked, Mr. Chair, was the ordinance that was subsequently passed by the
Legislative Council of the Municipality of Socorro. The municipal ordinance. Yes, The same issue, the same topic. yes. About banning the entry to Kapihan. Generally, Mr. Chair, they adopted the executive order of the mayor. Okay. Thank you for that. Please continue, Mr. Mr. Chair, actually, Mr. Chair, I must confess na nag-lead ng kaguluhan doon ay ang LGU mismo, Mr. Chair. Kasi siguro because of political rivalry. Halimbawa, marami silang tatlong executive order, isang ordinansa na parang inaapi kami, parang discriminate kami. That was a class legislation. Tanong ko, bakit si Mayor Rachel naumpo siya last July 22 July 1, 2022 hanggang ngayon hindi lang po siya nakabisita o nag-invite sa amin po doon sa Sitio Kapihan. In-invitean ba niyo siya? May I be recognized? Sandali lang. In-invite mo ba sila? Si Mayor? Ang kuwan po namin is kung mayroon kaming mga problema, dapat as a mother, kasi sabi niya sa election campaign, mother of all. Pinulatan kami, in-invite kami. In fact, I went twice sa kanya, nasabi ko na ano ba ito kung pwede lang ayusin natin. Ano talaga ang gusto ng LGU, Mr. Chair. Pero ang nangyari, hindi siya maski mga activity ng LGU, hindi kami fairness, hindi kami involved. Okay. Aywan ko. Before the Mayor answers the question, siguro, ako yung inyong whatever political differences that you may have among yourselves, Mayor at saka ikaw, pwede yang maariglo. Pwede yang maariglo, walang problema, pwede yang pag-usapan. Pero ang hindi mapag-usapan, yung mga issue ngayon na pinag-usapan natin, yung pagkasal ninyo ng mga bata na minor de edad, at pagpupumilit na mag-sex sila, at saka yung hindi pagpapaaral sa mga bata. Hindi talaga makuha sa usapan yan. Dahil ibang usapan yan. Ibang usapan. Your Honor, if I Yeah, go ahead. Your Honor, all of the issues raised here in this proceeding were also raised at the Sangguniang Panlalawigan, Your Honor. And in a recent interview by Sangguniang Panlalawigan Bernal, he even said that he has in his own verified sources that the intention, the motive behind the ordinance, which basically copied the EO 49, which gave the power of the task force Kapihan to get the custody of the children, was based on personal motive of Mr. Adelito Sangco. That's what is in his interview, Your Honor. Okay, regardless, whatever, kung may motive behind or what, the fact remains that it was invalidated by the Sangguniang Panlalawigan. So, wala na yun. Wala, nothing to discuss about that. Talagang mali yun na municipal ordinance as far as the Sangguniang Panlalawigan is concerned. Yes, Your Kasi Honor. niribok nila, di ba? Yes, Your Honor. So, it stays. It stays. Kay Mr. Galanida or kahit kay Senyor Aguila, sa record po ninyo, sige Mr. Galanida, sa record Yes po po. ninyo, ilan po ang nakalibing sa sementeryo? Kasi po sa totoo lang, marami pong nawawalan ng kamag-anak. Hindi ko po alam. Hindi nyo alam po ilan ang nakalibing sa sementeryo? O hindi ko kung ilan sila. Kayo naman Kasi po, bago lang yun po ang nung una starting until I think only 2023, pero before that pupunta naman doon naman ilibing sa Barangay Siring na sementeryo. kung hindi nyo po alam, Mr. Galanida, kayo po, Senyor Aguila, ilan po ang nakalibing sa sementeryo ayon sa record nyo? Hindi ko po alam. Sir, sinasabi nyo kayo ang Diyos, dapat alam nyo. Ilan po nakalibing Hindi po, sa sementeryo? Pwede po Bisaya. Pwede. Kung tinuod pa nga
Mingon ko nga ako, Diyos, dili ta na ako maabot sa punto nga gani, ma'am. 23 years old pa man ko. Dili. 23? 22 mo, 23 pa karon 22 February. ka? Opo. Oh, Sorry po. okay. Pakiulit nga yung sinabi mo, kaya i-translate ko na Tagalog para maintindihan ng lahat. Sige. Kung tinuod pa nga nag-ingon ko nga ako Diyos, dili ta na ako maabot sa punto nga may ani ko. Na 23 years old pa man ko. Kung totoo na sinabi mo na ikaw ang Diyos, hindi ka na sana umabot sa ganitong punto na naging na 23 years old ka pa. Hindi, sir. At Hindi- Mr. hindi Chair, ako- umabot si Yesu Cristo ng 33. May isang dekada pa kayo. Anyway, Mr. Chair, Yes. kung maaari, Senyor Aguila, magdala po kayo ng impormasyon bukas or kung kailan i-schedule ng chair ang hearing ulit tungkol sa registered deaths. And this is not the last, we may call another hearing, but didetermine muna namin, meron pa kami i-determine na papatawag lang namin kayo. If not, we will be the one going there sa kapihan, doon tayo mag-hearing. Ano, Jerez, papasukin mo kami? Kung doon tayo mag-hearing? O, wala naman pong napipigil. Pwede mas maadyo nga kung maadto kapihan para mahibawaan nga doon nito ang tinuod Okay. mga kamatuoran, Your Honor. Sige, next hearing, pupunta kami doon. Ha? Opo. Pwede siguro mag-hearing tayo sa munisipyo ng Socorro, tapos akyat tayo doon sa kapihan para Opo, Your Honor, para yung- ocular inspection. Opo, Your Honor, Okay. yan yung pinapangarap namin na pagkapunta kayo Sige, punta doon kayo. kasi hindi yung hirsi-hirsi lang yung mapakinggan yung side ng buong kapihan. At saka At buong side namin. yung pamasahin ninyo na magastos ito, bebiyahe kayo dito. Kami na lang bebiyahe doon, at least kukunti lang kami na bebiyahe doon. Opo, salamat, Your Honor, para magtanong kayo doon sa kapihan. Pero meantime, Opo. kulong ka muna sa baba dahil cited in contempt ka eh. Opo, Your Honor, tatanggapin ko po yan kasi yan. Ingat kayo sa baba. Aircon dyan, walang problema. Aircon, may tubig, may pagkain na libre, and you will not be denied of the presence of your counsel. Attorney, bisitahin mo lang sila dyan. Walang problema. Your Honor, can we request, Your Honor, because our Vice President Mamerto Galanidas, as what he said, mayroon po siyang personal ailment. He has a son-in-law with him. Alam po yung mga medicines, mga ano po. Pwede po ba siya doon din? Samahan sila doon sa baba? Walang Your Honor? problema. Pasamahan mo doon, walang problema. Maraming salamat po, Your Honor. And usaa, yung medical natin, nasikaso si Mamerto Galanida. Tingnan nyo ha, i-monitor nyo palagi. Salamat, and with that, again, I thank everyone for your cooperation. As I've said, napaka-importante ang kinabukasan ng mga bata. So, the hearing is hereby suspended. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.